Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Heto na nga yung sinasabi ko. Grabe po ito nung ginawa ni Ted Filon. Kasi itong si Ted Filon ha, ipinagtanggol niya si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi sa nakikita ko, naniniwala itong si Ted Filon na pasaway talaga itong mga prosecutors, itong sila Luistro ha, itong sina Luistro na kung ano-ano na lang ang kanilang ginagawa, kung ano-ano na lang mga witness na kanilang kinukuha, especially yung sheriff na sinapak ni BP Sara. Oh, may video po akong ipapakita sa inyo kung saan nakikita ko talaga na itong si Ted Filon, ipinagtanggol niya si BP Sara. Mamaya, pag-usapan natin yan ha, magre-react tayo dyan. At heto na, ito yung pinakagrabe nating balita ngayon. Itong si si Jesus Crispin Remulla na ikinatakot ni Joel. Mas takot pa siya dito kay Jesus Remulla kaysa ni Hesus Kristo. Hay nako, mas nauna pang kakasuhan itong si Senator Marcoleta. Yeah? Tingnan nyo na. Noong the other month, anong sabi niya? Hinog na ang kaso nitong si Joel at si Cheese Escudero. 'Di ba? Pero nung bumaliktad na si Cheese at si Joel, wala na. Mas nauna pa si Marcoleta ngayon. Kasi si Marcoleta, hindi po takot na iniimbestigahan itong mga 18 ex-Marines. O, mas nauna pang nakasuhan si Marcoleta. Mamaya, pakikinggan natin itong si Bonjing Rimulya. Okay? Nagpapa-press con. At hinog na raw itong kaso ni Marcoleta. O, tingnan nyo na. 'Di ba? Okay, so yun po ang mga main topic natin na ngayon na pag-uusapan, ha? Pero bago ang lahat, sinisipon kasi ako guys, bago ang lahat ha, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys sa mga nanood ngayon, kakalat ito sa taong bayan, okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang talaga po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, okay? So, kung nakasubscribe na kayo, no, wala na. Sa mga trending na mga balita ko, uuna mong mag-pop up yan sa mga cellphones ninyo. Okay? So, ayan, subscribe na po kayo. Wala muna tayong batian ngayon, ha? O, heto na yung sinasabi ko. Bago natin simulan yung si Ted Filon, no? At itong si Bonjing Rimulya, unahin muna nating ipapakita ko sa inyo ito. Ha? Kung saan ah, nag-speech itong si Bongbong Marcos dito sa Zamboanga. Okay? At sinabi niya na yung mga taga Maynila raw, iba raw dito sa Zamboanga. Oh, talaga namang magtatampo ang mga taga Maynila nito. Kasi itong si Bongbong Marcos, may napansin raw siya. Okay? Na iba yung tao sa Maynila at dito sa Zamboanga. Doon raw sa Maynila, nakasimangot yung mga tao sa kanya. Pero dito raw sa Zamboanga, nakasmile raw sa kanya. Ito yung speech niya ha. Magre-react po tayo dito. Ito, pakinggan ninyo. Ako'y natutuwa, kagaya ng sabi ng ating butihing mayor, napapadalas nga ang bisita ko rito sa inyo. At palagay ko kasi mas maganda rito, pag pumupunta ako dito, hindi kagaya dun sa Namimigay raw siya ng 20,000 sa mga estudyante dyan. Anong sabi niya sa mga taga Zamboanga? Talagang magtatampo ang taga Maynila dito eh. pag pumupunta ako dito, hindi kagaya dun sa Maynila, yung mga tao rito nakangiti. Sa Maynila, medyo mas mahirap ang buhay siguro dun. Kaya hindi sila nakangiti gaano. Anyway, Tingnan niyo yung mga tao, parang awkward, 'di ba? Parang dinadown niya ang Maynila. Sa Maynila raw nakasimangot doon. Ito sa mga. Ito ay yan ang yan ang kanyang point niya dito sa kanyang speech. Mas magaan ang kanyang loob, parang masaya siya dito parang sinabi niya na mas maganda dito sa Zamboanga kasi yung mga tao nakasmile, nakangiti raw. Pero siya, kapag pumupunta siya doon sa Maynila sa mga
kung saang-saang barangay, kung saang mga event doon sa Maynila, hindi raw ngumingiti yung mga tao doon. Okay? At hindi raw siya siguro pinapansin, 'di ba? Ipinakita naman natin, 'di ba? Sa mga videos natin na para bang hilaw na. Kaway siya ng kaway doon, pero hindi na siya pinapansin. Parang nakasimangot raw yung mga tao doon sa Maynila. Ah, para daw mahirap raw yung buhay doon sa Maynila, para nakasimangot. Dito sa Zamboanga, okay yung buhay. Alam mo, BBM, no? Unang-una, mali ka sa analysis mo. Okay? Oh, ito yung analysis ko. Bakit nakasimangot ang mga tao sa iyo sa Maynila? Unang-una, BBM. Ito ha, prangkahan po tayo, BBM ha. Nakasimangot po ang mga tao dyan sa Maynila sa iyo. Unang-una, sa ginawa mo. Ang dami mong prinamis sa taong bayan na hindi mo tinupad. Unang-una dyan, ang pinakauna ha, yung 20 pesos per kilo na bigas. Na puro promise hanggang ngayon, ano lang ha, sinasubsidize mo lang yung bigas. Akala namin na gagawa ka ng malaking proyekto sa agrikultura para maging 20 pesos na talaga because akala namin sobra na yung bigas na to the point na talagang liliit yung presyo. Pero hindi yan ang nangyari eh. Okay? Talagang ang mga pintahan ng bigas sa mga department store, sa sari-sari store, talagang nagmahalan. Okay? Para lang binubudol mo kami dyan sa mga bigas mo ngayon na lumang-luma pa yon, no? Hindi pa quality. Pangalawa, nagagalit po ang taong bayan sa iyo. Okay? Hindi lang Maynila. Kasi, especially ang Maynila, nagagalit talaga sa kanya. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, inexpose ka ni Zaldico. Sinabi ni Zaldico na ikaw dinideliveran ka ng maleta at ramdam ng taong bayan na totoo yung sinabi ni Zaldico. Kasi every time na umuulan sa Maynila, siguro naman hindi lahat, pero talagang most of the mga kababayan natin dyan, sa mga ilan na mga lugar dyan, bumabaha. At talagang perwisyo po. Nasisira yung mga negosyo nila, yung bahay nila, naging putik na. Talagang perwisyo po sa buhay ng mga taga Maynila yung baha. Kasi alam ng mga taga Maynila, bumabaha dyan. Kasi yung mga drainage dyan, hindi kagaya noong panahon ni former President Duterte, minintain. Meron talagang budget na minintain yung mga drainage dyan. At pangalawa, yung mga flood control at mga ghost projects na mga flood control na nababalitaan namin araw-araw sa mainstream media na ninakaw ng mga congressman, sinabi pa ni Zaldico na kanya-kanyang deliver na, Brave 18, sinabi na marami pong mga nakatanggap ng mga maleta at ito po'y budget ng tinatawag na flood control. So yun po ang pinakaunang dahilan bakit nakasimangot ang mga tao dyan sa Maynila sa'yo. Okay? Galit sila sa'yo. Mag-real talk tayo. Yes, tama ka. Medyo mahirap ang buhay doon sa Maynila dahil you are a weak leader. Magprangkahan na tayo. Okay? Kung akala mo ngumingiti ang mga tao dyan sa Zamboanga sa'yo, it's because nagplastikan lang bilang respeto. Alam nyo naman ang ugali ng mga Pilipino, kahit galit ka na sa tao, no? Meron po tayong tendency na marunong tayong rumespeto. Ayaw lang nilang mabastos ka. Yun ang sa tingin ko, that's my own analysis. So wag kang masyadong kampante BBM na ang taong bayan gusto sa'yo. Kung tutuusin kung yan nga ang laging sinasabi ko sa inyo eh. Kung sino yung kandidato na i-endorso ni BBM sa 2028, it will be a disaster. Matatalo. Kaya ang payo ko sa mga kandidato, huwag kayong magpa-endorso ni BBM. Kasi kung magpapa-endorso kayo ni BBM,
it will be a disaster. Matatalo kayo. Bad record si BBM. Oh. Negative na nga ang kanyang trust rating, di ba? Oh, yun ang sabi ko sa iyo. Tingnan nyo. Oh, I think sa Zamboanga ito ha. Correct me if I'm wrong ha kung sino man nakakita. Tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao sa kanya dyan. O, tingnan nyo. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Wala na, oh. Wala na. Tingnan nyo, walang pumalakpak. Wala, tingnan nyo, very dry yung tao. Siya lang yung kumakaway, oh. Kawawa. Ano, yung mga tao, walang gana yung mga tao. Tinitingnan lang siya. Alam nyo ba kung alam nyo ba kung bakit maraming tao dyan? Required yan eh. Yung mga different sectors ng ating yung gobyerno. Required yan. Kasi may ayuda eh, may matatanggap. Kaya pumupunta. Pero kung sabihin mo na believe sila kay BBM kasi maganda yung ginawa, wala. Wala. Maaari na po tayong maupo upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Sino ba namang hindi pupunta dyan? Oh? Tingnan nyo. May bigas na nakaabang na ipamimigay. Di syempre, pupunta talaga yung mga tao. Kasi alam nyo naman, ang hirap ng buhay. Di ba? Oh, pero kayong mga nandyan ha, na nakatanggap ng bigas, bago nyo lutuin yung mga bigas na ibinibigay, i-check nyo mabuti ha, kasi meron ring mga ilan sa ating mga kababayan na nagpo-post na medyo hindi po masyadong quality raw yung bigas ng iba ha. Hindi ko lang alam yung yung mga nakatanggap na magandang quality. Yung iba kasi may nakatanggap na medyo luma na raw. Maitim na raw yung bigas. Oh, yan. Hindi nagpareha. Oh. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Parang ulol na na siya, umupo na siya pero tinatawag siya, 'di ba? Walang presence of mind, sira na yung utak eh. Marcos Jr. Maraming salamat, Sap Anton. Assalamualaikum. Sa inyo, please take your seats. Magandang Respeto na umaga lang sa yung inyo lahat. palakpakan. At maraming salamat sa napakainit ng inyong salubong na ibinigay sa atin. Oh, anong mainit? Nasalubong. Hindi po mainit yun. Ikukumpara mo yung sarili mo kapag si BP Sara ang nandyan. Di ba? Magsigawan yan. So, yun po ang yun po ang sitwasyon kapag si BBM ay bumibisita sa mga lugar-lugar. Okay? Wala nang pumapansin. O, heto na. Heto na yung isa sa mga main topic natin. Ted Filon. Okay? Ipinagtanggol itong si Vice President Inday Sara Duterte kasi dito sa kapalpakan nila Luistro dito sa mga prosecutors kasi mga tanga eh, di ba? Nakakatawa nga itong ginagawa ng mga nila Luistro itong mga prosecutors kasi wala na silang ibang ebidensya para ibintang nila kay BP Sara para ma-impeach. Pati yung sinapak ni BP Sara na sheriff doon sa gulo, doon sa Davao, okay? Nung meron pong demolition job, no? Na sinapak yun ni BP Sara kasi po hindi po sumunod sa utos, no? Na ang utos po ni BP Sara na bigyan niyo po ng 2 oras bago makapag-impake yung mga tao doon, bago i-demolish yung lugar. Oh, hindi man sumunod, sinapak ni BP Sara. Kaya nagalit si BP Sara kasi nagkagulo dahil sa kanya. Oh, ito yung part kanina na balita ni Ted Filon na ipinagtanggol si BP Sara. At parang dismayado itong si Ted Filon dito sa mga ginagawa ng mga
House of Representatives, itong mga prosecutors ng mga julol. Ito, pakinggan ninyo si Ted Filon. VP Sara ito. Yes, Oo. Bakit? Ano ba motive? Ulitin ko mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan di? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So, i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan Ngayon mga... Ako, puputulin to. Yan. Medyo ano mo. Ito. Yung lahat. Tuloy. So, ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang pong mga eksena sa mga demolition, naghahanda na yung mga nakatira doon. Oo. Ilang pamilya yon Oo. na di-demolish. Oo. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, namagitan itong si Mayora. At Mayora sinabi Sara. dun sa sheriff na, Sheriff, wag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami nakiusap. 2 oras. Oo, nakikiusap. Oo, para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Before pa yan, sinabi na yan, wag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa Meron pa siyang ilang mga maitang ulo. Nung nalaman ni Mayora na dinedemolish, pinuntahan doon. Pinuntahan. Ay nako, gagamitin to, sigurado Hindi. ko. Gagamitin ito. Pagpunta, di So pinuntahan. pagpunta doon, Pinuntahan ni Mayora. Mayora oo, Sara. so nanggigigil, pagdating doon, talika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Halika dito! Okay, so Nagka-black ngayon, eye ba? yan, sige, ganyan rin. So, Nagka-black eye. yes, Nagka-black eye. na-hospital. Na-hospital Ang siya. lakas kaya. Malakas ang tindi ni Kaya mga VP kapatid, Sara, ano ang punto ko dito? Sige. So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa ng tao? Ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Yan. Ipinagtatanggol ang Dito pa lang nauunawaan ko explanation ni Ted Filon, no? Parang ipiniliwanag niya dito sa kanyang programa na kaya yun sinapak ni BP Sara o sinuntok yun ni BP Sara kasi nagalit na po si BP Sara. Ipinakita ni BP Sara na handa siyang makipagpatayan basta lang para sa taong bayan. Yun yung pinakauna. Kasi ayaw ni BP Sara ang gulo Mas mabuti na lang kami yung magkagulo sa sheriff kaysa magkagulo ang buong barangay. Yan po ang ibig, yun yung mensahe ni BP Sara doon sa pagsapak Okay? Kaya nagawa yun. Bakit ngayon gagawin nila itong witness? 2011 pa yun. Hindi pa Vice President si BP Sara yun. So talagang sobrang sablay po itong witness na at ito pa nagsalita na raw itong sheriff na itong si Abby Andres. Ang pangalan ng sheriff ay si Abby Andres raw. Kumakalat rin sa social media na nag-post itong si Abby Andres, yung sheriff, na wag nyo akong idamay dyan. Okay? Parang out ako dyan sa usaping politiko. Bakit ako nadamay dyan sa usapin na yan? Pahiya silang luhistro dito Pahiyang-pahiya sila. Kasi pati yung sheriff na sinapak ni BP Sara dati, ayaw na ng gulo. Ayaw na kung sa the way ko inanalyze ang kanyang post sa social media, hindi ko kasi na screenshot yun parang sinabi niya, kalimutan nyo na yun kasi ang tagal na nun. Ayaw niyang mamumulitika. Okay? At para rin namang naiintindihan ni Abby Andres na nagawa yun ni BP Sara for a reason. At hindi ko nga alam Baka nga si VP Sara
humingi na siya ng tawa doon sa, nanghingi ng sorry na si BP Sara yun eh. Kasi sa mga interview ni BP Sara, lagi yang sinasabi ni BP Sara kapag tatanungin siya patungkol doon sa sinapak niya, lagi niyang sinasabi na pinagsisihan niya yung ginawa niya. Nagsusorry pa nga siya eh. Oh. Tama si Ted Filon, mali yung manapak tayo ng tao. Pero, ang usapan dito, ipinagtanggol niya ang marami taong bayan. Diba? Siguro, I will really accept na si BP Sara nagkamali doon, pero siguro nagagawa yun ni BP Sara sa init ng ulo. Kasi hindi po plastic yung mga Duterte eh. Okay? Ito pa. Kahit na sino pang lingkod Hero. bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita mo ninyo? Hero, ano? Hero. Hindi ba kung ikaw sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta ron ng diskusyon? Oo nga. Hindi ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Bati na ba sila So, ngayon? kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na pwede mag-explain nun. So, duda ako dito, parang- Pero yung pupunta ka pa, parang- pahaharap mo pa itong sinapak. Nagdududa ako rito, parang bati na sila eh. Bati na sila. Yun ang pagkakaalam ko ha. Pero bakit ginamit pa nila itong sheriff bilang witness dito sa impeachment? Para lang balikan yung kwento na, uulitin ko, masama manakit ha, pero lalong yung mga masa, lalo na ho yung mga, alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin leader. Yan! Yung pagtatanggol kami. Nakita mo si Tingnan nyo. Very obvious, di ba? Kung mapapansin nyo, very obvious itong si Ted Filon na ipinagtanggol si BP Sara. Yan ang gusto naming leader. Yung ipinagtanggol kami. Di ba? Akala nila siguro yung issue na yun na sinapak ni BP Sara yung sheriff. Akala nila siguro na ikakasira yun ni BP Sara. Kaya gagamitin nila yun na issue. Mas lalong hinahangaan si BP Sara sa ginawa nun eh. Kasi ang nakikita ng taong bayan, grabe, ang tapang ng Vice President, ang tapang ni Mayor. Talagang binugbog niya ang lalaki kasi babae siya, no? Para bang ganun ba? Mas na-appreciate siya. Akala siguro nila masisira si BP Sara sa mga mga pautot nila. Kasi ngayon, ang prosecutors, ito sina Luistro at si Dilima dyan sa prosecutors, ay napaghahalataan na ng taong bayan at sa Korte Suprema na itong mga style nila na yung kung ano-ano na lang witness na pinupulot nila, parang desperado nila talaga silang ma-impeach si BP Sara. Kasi takot sila eh. Kasi pagdating ng 2028, mananalo si BP Sara, goodbye yung mga sangkot sa flood control. Yan ang katotohanan. Ito, tapos na tayo dyan ha. Yan, maraming salamat Ted Filon na ipinagtanggol mo si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Dito naman tayo kay Rimulya. Mas nauna pang makakasuhan si Marcoleta compare dito ni Chies Escudero at itong si Joel Villanueva. Sinabi na ni Rimulya nung isang buwan na hinog na raw yung kay Joel at kay Chies. Nung bumaliktad itong dalawa, bakit mas nauna na ngayon si Marcoleta? Ito, panoorin natin ang buong press con nitong si Rimulya. I-file na? For preliminary investigation. Okay. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. Mamaya namin puntahan. Mahilig ito sa hinog-hinog eh. Sa mga kong lang to. Puro kasalita eh. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E ng
Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at pa-file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Dalawa. Isang Sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa. Isang Sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan rin. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun na yun? Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for the solution na. We're about to file it already. Tingnan lang natin kung kasali ba si Joel at si Cheese. Kasi si Marcoleta yung binanggit talaga na pangalan galing sa bibig niya. Ito si Remulla, obvious na Talagang na-shock talaga ako bakit nasali na si Marcoleta. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Magsasampayan ng kaso na sa Sandigan na yan. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Hindi nga. For PI. For PI na. For PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero? Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. Naka-PI na yun, di ba? I'll stay lang with the... At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us
to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Hindi pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both? I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story. Kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan, no? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito? Yes. Is it for case filing na po ba yung mga... We are utilizing, we are evaluating some of the affidavits that they have executed individually, and we'll be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi I think for 4 to 6 statements might be useful to us. Sir, related din po sa mga Marines. Kasi po si Attorney Balibo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest. Ako generally, analysis ko dito, itong si Rimulya, I think, duda ako rito this is my own belief inuutusan ito ng presidente. Huwag na tayo magbulahan. Kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa ombudsman. And according to Attorney Baligod, kapag daw ginamit na ng ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements. What happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Thank you, sir. Okay? Hindi, yung kay Bonoan lang uli. Sir, may kinalaman din ba ito dun sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want... Naawa na kayo Bunuan. Baka i-dismiss na ninyo yung kaso ni Bunuan kasi naawa kayo. Be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here, and what we're Mantakin nyo. Instead na kinasuhan, naging witness pa. Wow! trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso rito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Naman po will be stayed with us alongside sila USEC, yung mga dating yung USEC. Di ba? For all Yes, for all intents and purposes. He will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. No? Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi nagsasabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I am not
privy to anything of that nature. No? Mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If you'll discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Thank you. Ombudsman sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong kaso. And Meron isa dyan, hinog na, papasok na Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa lang to, no? PI pa lang. So in total po, mga Baka siyam. mahigit 8 yan, mahigit 8 yan. Okay. Mahigit 8. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ifa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Basta ako guys ito lang yung reaction ko talaga. Talagang nakakadismaya, no? Na itong ombudsman natin ngayon ay nagagamit sa politika. Ako, my personal belief, talagang inuutosan siya ng presidente. That's my only belief whether I am correct or I'm wrong with my analysis. Pero nagagamit siya sa presidente. Especially doon sa mga senador na parang kakasuhan kayo basta, di ba si Senator Amy pa nga nag-leak nun eh. Kakasuhan kayo kapag hindi kayo papanig sa administrasyon. Especially if papanig kayo doon sa Brave 18. Kasi yung mga senador na papanig doon sa Brave 18, yun yung mga tunay na kumakampi sa taong bayan. Okay? Yan. Huwag na tayo magbulahan. So guys, kayo mga nakikinig ngayon sa akin, maglatag po kayo ng inyong opinion sa comment section at babasahin natin yan. Ano ang analysis nyo patungkol dito? Okay? Paki-like na lang, paki-share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.